At inaasahan din po natin na sa pamamagitan ng mga bagong mga restrictions nito ay mapipigil din ang pagkalat lalong-lalo na ng mga new variants sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Wala po tayong lockdown. Fake news po yung sinasabi na magkakaroon daw tayo ng circuit breaker. Hindi po totoo yan. Ang Metro Manila po ay mananatili under GCQ, kasama po ang mga probinsya ng Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Bagamat ang mga probinsya po ito kasama ang Metro Manila ay nasa ilalim ng GCQ, meron po tayong mga karagdagang mga restrictions. Ano po itong mga restrictions nito? Unang-una po, bawal po ang pagbabiyahe papunta sa Metro Manila at mga probinsya ng Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, at bawal din po lumabas ng Metro Manila at ng Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal. Magkakaroon po tayo ng parang bubble dito sa NCR at probinsya ng Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Sino po ang pwedeng lumabas-pasok sa mga lugar na ito? Well, ito po yung mga tinatawag nating authorized persons outside of residence. Kasama po dito yung mga nagtatrabaho, kinakailangan ipakita lang po ang kanilang mga ID. Yung health and emergency frontline services personnel, mga taong gobyerno, at yung mga government frontline personnel, yung duly authorized humanitarian assistance actors, yung persons traveling for medical or humanitarian reasons, yung persons going to the airport for travel or abroad, anyone crossing zones for work or business and going back home, at saka yung mga returning overseas Filipinos and OFWs. Pangalawa po, ang ating pampublikong transportasyon po ay mananatili sa kanyang current capacity. Bagamat ini-encourage po natin, hinihikayat natin ang publiko na magbisikleta o maglakad. Pero wala pong pagbabawas sa public transportation. Para dun sa mga mananakay po na uulitin po natin yung tinatawag nating cardinal rules sa ating pampublikong transportasyon. Yung pagsusuot ng masks and face shields, yung hindi po pagsasalita at pagtatawag sa telepono, wala pong kainan sa pampublikong transportasyon. Kinakailangan po properly ventilated yung ating mga public utility vehicles. Kinakailangan po regular ang disinfection at wala pong pasahero na mayroong simptomas ng COVID-19 ang dapat pasakayan. At kinakailangan po mayroong appropriate physical distancing. Pinagbabawal po ang lahat ng mass at public gatherings, kasama na po ang religious gatherings. Yung tinatawag po nating KBL, kasal, binyag at libing ay pinapayagan po pero hanggang 10 tao lang po ang pwedeng dumalo. Ulitin ko po, wala pong mass gatherings kasama ang religious gatherings. Ang KBL po hanggang 10 katao lamang. Lahat po ng ating mga industriya ay mananatiling bukas. Lahat po ng operational capacities ng essential and non-essential services and industries shall be maintained. Highly discouraged po yung mga personal or face-to-face meetings. Pinagbabawal po yung group meals in workplaces, yung pagkakain ng sama-sama, at highly encouraged po na tayo po lahat ay magtrabaho from home at kung kinakailangan makipagpulong, mag-virtual meetings na lang po tayo. Kinakailangan po, bagamat lahat ng industriya ay bukas, mahigpit na pagsunod sa minimum public health standards at yung mga opisina at mga factories kinakailangan well-ventilated, kinakailangan po merong isolation room at kinakailangan merong check palagi ng temperatura at check for symptoms at hindi dapat pinapayagang pumasok ang kahit sino na merong simptomas ng COVID-19. Now, iniinganyo po natin ang pribadong sektor na gayahin po yung work arrangements na pinatupad po ng ehekutibo, Ang ating executive secretary po ay nag-issue ng memorandum sa lahat ng executive branch of government na ilimita ang pagpasok kung kakayanin po
to 30 hanggang 50% of operational or on-site capacity. Well, ito po, it is where applicable kasi naintindihan naman po natin kung isang factory, hindi naman po pwedeng mag-work from home ang mga factory workers. Kung po pwede lang po, ilimita sana to 30 to 50% operational or on-site capacity. Now, pagdating po sa mga restaurants, ang papayagan lang po yung mga outdoor dining. Kinakailangan po talaga nasa labas. Hindi po enclosed, nasa labas. Hindi po muna natin papayagan sa darating na 2 linggo ang indoor dining. No? Ang takeout at ang delivery, yan po ay encouraged. No? So ulitin ko po, alfresco dining, dapat nasa labas po. No? At para naman dun sa mga outdoors venue, maximum of 50% of the venue capacity po para sa dine-in restaurants, cafes, and personal care services. Now, kinakailangan po, hindi lang outdoors, no? Kinakailangan meron pong engineering and administrative controls na ilalagay po, no? At kasama na po dito yung paggamit po ng acrylic or similar dividers at lilimitahan po sa 2 tao kada lamesa, no? With appropriate sitting arrangements. Yung 1 seat apart in a diagonal configuration. Now, patutupad pa rin po natin ang curfew 10 to 5. 10 p.m. to 5 a.m. 10 p.m. to 5 a.m. Common curfew po ito sa Metro Manila, sa Bulacan, Cavite, Laguna, at Rizal. Siyempre po, exempted sa curfew ay yung mga manggagawa na nagtatrabaho ng gabi, yung mga cargo vehicles. Ulitin ko po, ang cargo vehicles, kinakailangan po wag nating i-impede. Kinakailangan paraanin natin sila. Ang public transportation, hindi po sila dapat i-restrict by reason of the curfew. Now, kinakailangan manatili po sa kanyang-kanyang mga tahanan ang kahit sino na 18 years old below or 65 and above. So lahat ng kabataan at lahat ng seniors, sa bahay muna po tayo. Lahat po yung merong mga tinatawag na immunodeficiency, comorbidity, or other health risk ay dapat nasa bahay na rin, kasama po ang mga buntis. So mga minor de edad, ang mga seniors, yung meron pong vulnerabilities dahil meron silang existing na mga sakit at ang mga buntis ay kinakailangan manatili sa kanilang mga tahanan. Siyempre po, kapag naman ang senior ay indispensable dahil po siya ay nagtatrabaho or kung kinakailangan lumabas para dun sa kanyang mga essentials, goods and services, po pwede naman po silang lumabas. Para dun sa mga nagtatrabaho, kinakailangan ipakita lang po kanilang mga work ID. Now, yung mga seniors po natin, po pwede naman po kayong lumabas para mag-exercise, no? So ito po ay para sa exercise lamang. Hindi talaga kayo po pwedeng mag-malling unless pupunta kayo para bilhin ang inyong mga essential goods, no? Yung mga PWDs ay po pwede rin pong lumabas, pero kinakailangan po ipakita nila yung kanilang medical certificate or kung hindi naman, yung kanilang PWD ID. Now, yung accepting po ng mga bisita, bukod pa po dun sa mga miyembro ng ating immediate family or ng ating household, ay strongly discouraged. Huwag na po muna tayong tumanggap ng mga bisita sa ating mga tahanan. At iniinganyo po natin ang lahat na sumagsuot ng face mask sa kanilang mga tahanan, lalong-lalo na kung meron po kayong kasamang mga seniors or merong mga vulnerabilities, yung mga meron pong pre-existing diseases. No? So mas mabuti po mag-mask at home at lalong-lalo na kung may kasamang seniors at mga vulnerables. Panandaliang pinagbabawal po ang mga driving schools, traditional cinemas and video, interactive game arcades, libraries, archives, museums,
cultural centers, limited social events at accredited establishments ng DOT, and limited tourist attractions except open-air tourist attractions. Pinagbabawal din po ang sabong at yung pag-ooperate ng mga cockpits kasama na po sa MGCQ areas sa susunod na 2 linggo. Now, itong mga restrictions pong ito, no, ay applicable po sa GCQ areas in the Omnibus Guidelines in the Implementation of Community Quarantines in the Philippines as amended at maging epektibo po sa kabuuan ng Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal at NCR. Now, ang ating DILG po ay tinalaga na siguraduhin ng ating mga LGUs po ay magsisiguro na ang mga protocols for isolation and quarantine are completed bago po ma-reintegrate ang isang tao with the community. Kinakailangan din po siguraduhin ang pagsunod sa minimum public health standards, lalong-lalo na po dito po sa mga bahay natin, kinakailangan mag-distribute ng mga mask, ng face shields, lalong-lalo na sa mga vulnerable sectors, with the barangay health workers, with the BHERTs and other barangay officials to monitor and ensure compliance of households. Kinakailangan din po masiguro ang at ma-monitor ang minimum public health standards adherence, lalong-lalo na po sa mga workplaces. No? Kinakailangan mapatupad po ang alternative working arrangements, kasama po ang DOLE at DTI para po ma-monitor ang compliance ng mga workplaces sa tinatawag nating minimum public health standards. Now, ang mga lokal na pamahalaan din po ay kinakailangan sila po ay magbahay-bahay at actively find cases in the barangays with the highest cases using the coordinated operations to defeat the epidemic code visits. Ito po yung pagbabahay-bahay at paghahanap ng mga sintomas, pag-isolate ng mga may sintomas at pag-test sa mga taong may sintomas sa pamamagitan po ng RT-PCR. Kinakailangan din po na padamihin pa at i-improve pa natin ang facility-based quarantine and isolation facilities natin sa pamamagitan po ng Oplan Kalinga. Now, ina-activate din po natin yung ating mga surge responses gaya ng sa ilalim po ng One Hospital Command Center, kinakailangan masiguro na meron tayong appropriate patient care navigation through the use of the One Hospital Command Center, Oplan Kalinga, and LGU call centers with referral of mild and moderate cases sa mga available temporary treatment and monitoring facilities or TTMFs na tinatawag. At nakikiusap naman po kami kung kayo po ay asymptomatic or mild, sa TTMF na po tayo manatili nang yung mga seryoso lamang mga pasyente ang mapunta po sa ating mga hospital. Kinakailangan po ang ating mga hospital ay damihan po yung kanilang mga kama na nakareserba para sa mga COVID na mga pasyente. 30% po ng lahat ng hospital sa pribadong hospital ay dapat i-dedicate sa mga COVID patients at 50% naman po ng lahat ng hospital sa mga pampublikong hospital ang dapat dedicated po sa mga COVID patients. Samantalang pinatutupad po natin itong mga karagdagan ng mga restrictions, patuloy po ang ating pagbabakuna at parating po sa March 24 ang 400,000 pang donated na Sinovac galing po sa China. At meron pa pong darating na 1 million doses ng Sinovac din sa March 29. Ito po yung binili natin. Meron din po tayong darating na karagdagang AstraZeneca either sa huling araw ng Marso o sa mga unang araw ng Abril. So kasama po sa strategy natin yung pagpapatuloy ng ating National Vaccination Program. Okay. I'm sure maraming mga katanungan ang mga kasama natin sa Malacanang Press Corps. So simulan na po natin ang ating open forum. Yes, Secretary Roque, good afternoon Sandali po. lang po Sandali lang po, hindi ko kayo na...
Yan. Go ahead, Yan, okay please. na, Secretary Roque, si Rocky po ito. Yes, go ahead, Yusek Rocky. Ano po yung mga katanungan natin? Una, unahin ko na lang po muna yung tanong ni Belia Carriazo ng Daily Tribune, yung pinadala niya sa heads up, ano po. Pero bukod dito po sa sinabi niyo ng 104 IFTF resolution, may proposal daw po kasi si Dr. Leah Chon to place talaga NCR Region 3 and Calabarzon under Enhanced Community Quarantine o ECQ. Ito na po yung naging rekomendasyon ng IATF at inaprobahan na po ng Presidente. Opo. May tanong si Joseph Morong po ng GMA News. Kung pwede daw pong tumawid yung taga Metro Manila sa Batangas. Well, hindi po pwede unless it is essential travel. Kung siya ay nagtatrabaho o kung siya ay APOR. Pero hindi na po pwede nga yung movement either going to or leaving Metro Manila at kasama po yung probinsya ng Bulacan, Rizal at Cavite. Opo, Secretary Roque, susunod magtatanong si Mr. Acuña po ng via Zoom. Yeah. Go ahead, Good please. afternoon. Yeah, good afternoon, Secretary. Excuse me, I could afternoon. hardly adjust to the sound. But anyway, the questions are simple. Okay, should the Department of Transportation come up with new regulations, will it consider the 1 meter distance which they implemented before? Because we have an upsurge in COVID-19 cases today. Pinapatupad pa po natin where appropriate, lalo na sa ating mga trend, yung 1 seat apart. So hindi po na bago yan. Yung sa mga pang-jeepney pa naman po, 1 seat apart unless meron po silang mga barriers. Okay. Doon po sa 30 to 50% manpower sa mga kalakal at merong order na dine out lang, walang dine in, ano po ang gagawin natin dun sa pansamantalang mawawalan ng trabaho? Will the government be able to provide for the lost income nila kung mawawalan sila ng assignment during the period until April 4? Well, lilinuwagin ko po, no? Let me make it clear, hindi po natin sinira ang ekonomiya. We are recommending 30 to 50 work in premises at yung kalahati hanggang 70% sana po ay work from home. So tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho. Meron pong kolatilya yan na yung 30 to 50 is where applicable. Siyempre po, kung ikaw ay factory, hindi ka po pwedeng mag-work from home. No? So kapag factory po na hindi po pwedeng work from home, tuloy pa rin po pagpasok sa factory pero kinakailangan mas mainting na pagpapatupad ng minimum health standards. Considering the duties of the DILG to do house-to-house campaign or checking on people, will the DILG be able to do it in gated subdivisions and high-rise condominiums in Metro Manila? Well, inaasahan po namin ang tulong ng mga village association at ng mga barangay para masiguro po na madi-discourage yung pagbibisita. No? It is highly discouraged po yung pagtanggap ng mga bisita dahil lang nais natin magkaroon ng parang mga family bubbles labang dahil iniiwasan nga natin yung additional interaction na nagiging dahilan kung bakit kumakalat nga itong COVID-19. So, inaasahan po natin ang kooperasyon ng mga village associations at mga barangay para ma-discourage po yung mga pagbibisita ngayon sa mga bahay-bahay. One last point po. Alin po kaya ang mas mabilis? Yung roll-out ng bakuna o pagkalat ng virus? Meron po ba tayong strategy para mabakunahan ang karamihan sa Metro Manila? Hindi po nagbabago ang ating strategiya.
inaasahan natin sa loob ng 2021 ay mababakunahan natin ang 50 hanggang 70 million na ating mga kababayan. No? So, pag-uusapan po sa NITAG, yung proposal nga po na itutok muna ang mga parating na bakuna dito sa Metro Manila, no? Dahil nga dito sa nangyayaring spike. At tingin ko naman po, wala po magiging hadlang dito. Maraming salamat po, Secretary. Have a nice day. Thank you. Salamat, Melo. Secretary Roque, tanong mula kay Trish Terada ng CNN Philippines. May we ask for your comment on the leaked administrative order or AO draft banning certain industries from procuring vaccines? Is this accurate? Narinig ko na rin po yan, pero yan po ay pinag-aaralan ngayon. No? Meron po kasi tayong mga batas na in place na sinasabi nga na hindi dapat tumatanggap sa ilang mga industriya. No? Kasama na yung mga gumagawa ng milk products at saka ng tobacco. No? Pero sa panahon ng pandemya, lahat po yan ay susuriin at rerepasuhin dahil mas maraming bakuna ang mapaparating natin, mas mabuti para sa ating bayan. So this will be discussed po, not only in the IATF, but in all branches of government that needs to discuss this. From Tina Mendez, paano daw po ang intercity travel within the bubble area? Bawal pa rin po ba? At paano daw po babalik from province, say coming from Batangas going back home to Quezon City between March 22 to hanggang April 4? Unimpeded pa rin po ang travel within the bubble area. Yung mga pauwi po, karapatan nyo po yung umuwi. Pero yun nga po, no, kinakailangan magpakita kayo ng ID na magpapatunay na kayo residente ng Metro Manila o kung saan man kayo uuwi. From Joseph Morong po, bawal po bang umuwi sa probinsya for Holy Week? Bawal na po ngayon lumabas ng Metro Manila simula bukas for Holy Week. Kinakailangan essential travel lang po. Opo. Secretary Roque, susunod na magtatanong si Mela Lesmora sa PTV. Mela? Go ahead, Mela. Hi, good afternoon, Secretary Roque. Una lang po, follow-up sa mga inilatag nating rules. May ilang kababayan lang po tayo nagtatanong kung mas mahigpit itong version ng GCQ, bakit daw po kaya hindi MECQ ang idineklara ng IATF at ni Pangulong Duterte? Well, ito po ay GCQ na mayroong mga karagdagang mga restrictions, no? At ito po ay nakatutok dun sa mga gawain na alam natin na magkakalat ng virus, no? Kaya nga pong emphasis natin, pagbabawal ng mass gathering, pagbabawal ng mga indoor dining na alam natin na pag tayo'y kumain, kinakailangan tanggalin ang mask, no? At dyan po talaga nagkakahawahan. No? Pero at the same time po, hindi po tayo nag-economic lockdown dahil bukas po rin po mga industriya, bagamat ini-encourage nga natin yung work from home kung po pwede at pinapainting natin yung minimum health standards sa mga lugar na hindi po pwedeng mag-work from home. Opo. Thank you, Secretary Roque. Pangalawang question lang po. Follow-up dun sa nabanggit niyo po kanina na bawal ng umuwi nga yung mga ibang nagpaplano for Holy Week. Ibig sabihin po ba nito ay mas magkakaroon ng mahihigpit na checkpoint para mapigilan yung mga nagpaplano sanang umalis, mag-out of town? At ano pong masasabi niyo nga sa ating mga kababayan na apektado nito, mga nakapag-book na ng hotel, kumbaga nakaplano na nauuwi sa kanilang probinsya? Ano po ang mensahe ng Malacanang para sa kanila? Well, dalawa nga po yung layunin natin, no? Para mapababa yung pagkalat ng virus sa Metro Manila mismo at maiwasan yung pagkalat ng virus, lalo na yung mga variants sa labas ng Metro Manila. Dahil talagang alam naman natin na itong mga bagong variants ay mas nakakahawa, no? Kaya nga po kahapon halos 8,000 na ating mga kaso. So sana po maintindihan ng lahat na this is for the common good. Alam po natin na nagplano na kayo at talagang you are looking forward to this Holy Week break, no? Pero kung papayagan po tayo ng unimpeded travel ngayon, talagang mas mapapabilis ang pagkalat ng mga new variants sa iba't ibang parte pa ng Pilipinas, no? At yan po talaga ang ating iniiwasan. Sa tingin ko naman, maintindihan ng sambayan ng Pilipino na with 8,000 COVID cases per day, dahil nga po dito sa new variants na rin, reasonably naman po itong bubble na ginawa natin sa Metro Manila at mga karating na probinsya.
Okay, panghuling question na lang po, Secretary Roque. Base sa inyong huling pakikipag-ugnayan kay Pangulong Duterte, ano pong masasabi niya dito nga sa sunod-sunod na matataas na naitatalang COVID-19 cases sa bansa? Well, hindi nga po pwede na wala tayong gagawin at kaya nga po minabuti natin na magkaroon ng ganitong rekomendasyon na pinag-aralan naman po ng mabuti ng Presidente at pinapatupad na ngayon. Okay. Thank you so much, Secretary Roque. Salamat, Mela. Secretary Roque, from follow-up ni Joseph Morong, included pa daw po yung air travel sa ban. Well, hindi po kayo po pwedeng sumakay ng eroplano kung hindi po kayo babiyahe ng essential travel. Kung hindi nyo po mapapakita na kayo magtatrabaho sa lugar na pupuntahan ninyo o kayo ay health worker na nagtatrabaho doon sa lugar na yon, hindi rin po kayo mapapayagang sumakay ng eroplano. So ulitin ko po, bagamat hindi po natin kinakansila ang lahat ng mga flights, hindi rin kayo makakasakay unless mapatunayan ninyo na essential ang inyong travel. At ang turismo po, ulitin ko po, is a non-essential activity. Question from Samed Denilla, ano daw po ang reaksyon ng Palace sa recent tweet ni Secretary Locsin na there is a draft administrative order which seeks to ban tobacco, milk, and sugar companies from importing vaccine. Is there such a draft order? And if yes, ano po kaya ang reason why the government is considering such restriction? Well, ang sinagot ko na po yan, no? Pag-aaralan po yan. No? I think there are existing laws kasi that provide the legal basis para dito sa pagbabawal. Pero sa panahon ng pandemya, lahat naman po yan po pwedeng repasuhin. Secretary, ang susunod na magtatanong via Zoom, si Dano Tingkungkon ng GMA News. Go ahead please, Dano. Okay. Sir, yung para po dun sa mga hindi ko alam sir kung na ipaliwanag niyo na ho ito, pero maybe it merits mentioning again. Paano yung mga nasa labas ng Metro Manila ngayon, limbawa na nag-advance na sila ng bakasyon at bukas makalawa pa lang sila uuwi? Paano po yun? Makakapasok po ba sila or baka magka-problema po ba sa checkpoint o sa border? Wala naman pong problema yan kasi yung pag-uwi is essential travel. Kinakailangan lang magpakita ng ID na magpapatunay na ikaw po ay residente ng Metro Manila. Ang right to travel po is a constitutional right at hindi po natin hinahatlagan yan. That is included as essential travel. Pero yung pag-alis para po sa pagbabakasyon, sa ngayon po, hindi po yan pinapayagan. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay, Secretary, sadali lang po ha. May mga dumarating na tanong dito. From Heidi Sampang, bawal daw po ba ang gyms? Bawal po. Kasama po yan dun sa mga industriyang sinara natin, kasama ang mga driving schools, ang internet cafes, at iba pa pong kasama dun sa enumeration. Tanong naman po ni Tuesday New ng DCWB, paano daw po yung kung galing nakipaglibing sa magulang at need na bumalik sa tinitirhang probinsya via air travel? Well, kung kayo po'y uuwi at kayo'y taga-probinsya, basta meron po kayong ID, essential travel po yan. Ulitin ko po, pag kayo'y pauwi, essential travel po yan, kinakailangan lang ng identification, nagpapakita kung saan talaga kayo nakatira. Opo. May tanong po si Paul Jason Foss ng PIA Romblon. Sa bago bang resolution, pinapayagan pa rin ang mga returning residents or former LSIs na umuwi ng provinces? Wala na po tayong LSIs ngayon kasi matagal na pong hindi limitado ang travel. So as far as I know, wala na pong LSIs ngayon. Matagal na pong freely allowed na umuwi sa mga probinsya. Magko-comply lamang doon sa requirements sa ibang probinsya na kinakailangan merong negative PCR. So wala na pong LSIs. Opo. Question from Caroline Bongkin ng CNN Philippines. Yung hospital capacity, kailan po dapat maipatupad yung 30% for private and 50%? As soon as possible po. Opo. Question mula po kay Hana Sancho. Yung IATF ID, pwede pa po bang magamit if needed sa news coverage to travel to Bulacan and other places na na-identify na hindi muna pwede puntahan? Pwede po yan.
Lahat po ng IATF IDs, maski nakasulat doon pasuna, nagkaroon po ng resolution na they will be valid until matapos po itong state of public health emergency. Opo. Question naman po mula kay Ace Romero. May comment po ba ang palace on Chinese militia vessels spotted at the Julian Felipe Reef? Pinababayaan ko na muna po sa DFA yan, nakatutok lang po muna tayo dito sa COVID. Si Opo, Secretary may Locsin na po ang sasagot dyan. May follow-up lang po si Hannah Sancho ng SMNI. Kasama po ba ang mga vendors sa bawal muna sa labas? Well, hanap buhay naman po yan, no, ang ating mga vendors, no. So, kinakailangan po talaga ay sila nangangalakal, no. Hindi po sila pinagbabawal sa ngayon. Opo. May follow-up lang po si Celerino Monte. How do you intend daw po to implement the bubble in Metro Manila and nearby provinces? Will there be more deployment of troops, checkpoints to ensure that people would go in, out of these areas? At yung bubble po ba, yung nasa Metro Manila, pwedeng pumasok sa Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, and vice versa? Pwede po yan. Ang bubble natin, Metro Manila, Laguna, Batangas, hindi Batangas, Laguna, Bulacan, Cavite, no? At Rizal. So po pwede kayong bumiyahe anywhere freely between Metro Manila and these provinces. Pero hindi po pwedeng lumabas, hindi po pwedeng pumasok. Patutupad po natin yan sa pamamagitan ng checkpoints. Ang checkpoints po ngayon ay dati-dati kasi dito lang sa Valenzuela. Ngayon, doon na sa Bulacan, no? Sa boundary ng Metro Manila at Bulacan, sa boundary na siguro po ng Rizal at saka yung mga karating na probinsya at sa boundary ng Cavite at ng Batangas. So magkakaroon po yan ng checkpoints at siguro bukas po si General Eleazar will announce kung nasa saan itong mga checkpoints na ito. Question from Tina Mendez ng Philippine Star. So may order po ba daw ang PNP sa checkpoint sa mga borders ng bubble area? Is this considered hard lockdown? Hindi po yan hard lockdown kasi bukas ang ekonomiya. But it is a restriction ng movement kasi ang iniiwasan nga po natin na kumalat pa sa labas yung mga new variants na nasa Metro Manila na at mga karatig na probinsya. Opo. Question po mula kay DZRH Henry Uri. May cash assistance pa po bang maibibigay ang gobyerno sa mga mawawalan ng trabaho starting March 22? Henry, konti lang yung mga establishments na ating isinara. Bukas pa rin po ang ating ekonomiya, so po pwede pa rin po magtrabaho. Uulitin ko lang po na ang mga saradong mga establishmento ngayon ay ang mga driving schools, traditional cinemas, video and interactive game arcades, libraries, archives, museums, cultural centers, limited social events at accredited establishments of the DOT, limited tourist attractions except open-air tourist attractions, ang mga gyms, at saka ang mga cockfighting and cockpit operations. Bukod po dyan, lahat naman po ay bukas at po pwede po magtrabaho, hindi lang po pwede lumabas, hindi lang po pwede pumasok sa Metro Manila at mga karatig na lugar. Hindi po yan hard lockdown. Opo. Secretary, tanong naman ni Jovi Francisco, paano po yung mga TVC shoots and tapings? TV shoots and tapings, well, hindi naman po siya pinagbabawal, no? Pero mukhang sakop sila doon sa hindi sila po pwede lumabas ng Metro Manila at hindi sila po pwede pumasok ng Metro Manila. Opo. Question from Joseph Morong, yung PRC board for April, ano po ang direksyon ng IATF? Aalamin ko po yan, no? Kasi magkakaproblema nga kung ang mga examinees ay papasok pa ng Metro Manila. So I will verify that one. No? I-verify ko po yan kasi alam ko meron na pong IATF resolution dyan pero ngayong hindi na po pwede pumasok ng Metro Manila, aalamin ko po kung they will constitute an exception kung kukuha ng PRC test. Opo. Joseph Morong pa rin po, paano po daw yung provincial buses cannot enter anymore? Hindi po natin pinagbabawal ang transportasyon. No? Patuloy po rin po ang transportasyon pero baka masita yung mga pasahero.
kung non-essential travel po. Okay, Secretary, yun lang po yung ating mga nakuhan tanong sa ating mga kasamahan sa media. Good afternoon ulit, Secretary Roque. Well, maraming salamat, Yusek Rocky, at maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Mga kaibigan, nagkaroon po ng ganitong rekomendasyon at na-aprobahan ng ating Presidente yung mga rekomendasyon dahil hindi naman po pwede na wala tayong gagawin habang pataas ng pataas ang numero ng mga nakakasakit ng COVID. Sana po maintindihan ninyo na bagamat marami na tayong mga plano para magbiyahe, wala naman po tayong alternatibo kung gusto natin talagang malimita yung pagkalat, lalong-lalo na ng mga new variants sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Anyway, ito po ay para sa 2 linggo lamang at awa ng Diyos, matapos po ng 2 linggo, makikita natin yung pagbaba muli ng numero ng mga nahahawa ng COVID-19. Secretary? So nga lang po, Secretary, may pahabol lang po. Pasensya na po, may pahabol po si Henry Uri ng DCRH. Bawal na ba ang mga outing at swimming sa mga resort within GCQ? well, hindi naman po pinagbabawal ang travel within the bubble itself. Pero hindi na kayo makakalabas ng beyond Cavite. Normal kasi ng mga beaches beyond Cavite, no? So, bubble lang po talaga yung ating ini-impose ngayon, no? Dahil hindi nga po pwedeng kumalat yung virus outside of Metro Manila and the adjacent provinces. So, kung wala na pong mga katanungan, Paano daw po, sa- Secretary, yung parlor? Sabi ni Joseph pa rin. hindi pa naman po pinagbabawal. Tuloy pa rin po. Strict health Okay, protocols po. Oo. Okay. Thank you, Secretary. So, maraming salamat po. Kung talagang wala ng tanong, talaga magpapaalam na ako, no? Sa ngalan po ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ako po ang inyong spokes Harry Roque nagsasabi, kakayanin po natin ito. Napakadami na po natin pagsubok na kinaya bilang isang bansa. Magbawagi din tayo laban sa COVID-19. Magandang hapon po at magandang linggo sa inyong lahat. Okay, thank you very much.